Kumusta kayong lahat? This is me again, Cindy from Cindy the Thrifty. Ngayon, meron na naman tayong bagong lesson. At ang lesson natin ngayon is about translating word phrases into algebraic expressions. Ang previous lesson natin is pinag-usapan natin kung paano natin i-differentiate ang algebraic expression from algebraic equation. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin is kung paano natin i-translate yung mga word phrases into algebraic expressions. Before tayo mag-translate mga word phrases into algebraic expression, pag-aralan muna natin ang mga terms na to. So this is variable and constant. Ano yung variable? Variable is any letter or symbol that represents a number. So si variable is pwede siya kahit na anong letter from the alphabet. From A to Z, pwede niya siyang gamitin as variable. And nagre-represent siya ng any number. Kahit na anong number pwede niyang i-represent. So kahit na anong letter sa alphabet, pwede niyong gamitin as variable. Now naman, si constant has a fixed value that does not change. Si constant is fixed yung value niya. Hindi nagbabago yung value niya. So, ano yung pinag-uusapan natin dito? For example, meron tayong x plus y equals 5. Ayan. So, meron tayong example na x plus y equals 5. So, ibig sabihin, itong si x at si y is tinatawag nating variable. And si 5 is ang ating constant. Kasi si 5, fix ang kanyang value. Hindi mag-change ang kanyang value. While si x at si y is mag-change ang kanyang value. So, nagre-represent siya ng kahit na anong number. Ano yung algebraic expression? So, in our previous lesson, explain natin kung ano yung algebraic expression. I-recap lang natin siya. Algebraic expression is a mathematical phrase that uses variables, numerals, and operation symbols. So, si algebraic expression is gumagamit siya ng mga variables, numbers, at operation symbol. And tandaan natin na kapag algebraic expression yung pinag-uusapan natin, wala siyang equal sign. So, meron tayong example dito, n divided by 2. So, gumamit siya ng n as a variable, operation symbol is division, and 2 as a constant or ang numeral niya is 2. So, this is an example of algebraic expression. In translating algebraic expressions, meron tayong mga keywords na dapat tandaan. Bakit kailangan alam natin kung paano mag-translate ng algebraic expression? Kasi later on, mag-translate din tayo ng algebraic equation para alam natin kung paano tayo mag-solve ng algebraic equation. Hindi tayo makakapag-solve ng algebraic equation kapag hindi natin alam kung paano mag-translate ng algebraic equations at algebraic expression. So, napaka-importante po na alam natin kung paano natin i-translate itong mga word phrases into algebraic expression para makapag-solve tayo ng mga algebraic equation. For example, kapag sinabi sa'yo, i-translate mo into algebraic phrases or algebraic expression ang n added to 10. So, paano mo yan siya isusulat kung hindi mo alam kung paano mag-translate ng algebraic expression? So, dapat alam natin. So, ngayon, aaralan na natin kung paano or kung ano yung mga keywords para alam natin kung paano mag-translate ng algebraic expressions. Ito yung mga keywords na dapat nating tandaan. Tatandaan natin na kapag addition yung operation symbol na gagamitin natin, ang tatandaan nating mga keyword is sum, plus, more than, added to, increased by. Kapag nakita nyo ang mga keywords na to, ibig sabihin ang operation symbol na gagamitin natin is addition. Sa subtraction naman, minus, subtracted from, difference of, less than, decreased by, less. So, ibig sabihin kapag nakita nyo ang mga keywords na to, ibig sabihin ang operation symbol na ating gagamitin is subtraction. Multiplication. Multiplication, product, twice, times, multiplied by. Kapag ito naman yung mga keywords na nakita nyo sa word phrases, ibig sabihin ang operation symbol na inyong gagamitin is multiplication. Division, divided by, quotient, ratio, and divided into. So, kapag ito yung nakita nyo, ibig sabihin ang gagamitin mo na operation symbol is division. Ngayon, meron na tayong idea kung ano yung mga operation symbol na ating gagamitin based sa mga keywords na ating pinag-aralan. So, magbibigay tayo ng mga examples para alam natin kung paano tayo mag-translate ng word phrases into algebraic expressions. Okay, so meron tayong mga word phrases dito. And i-translate natin siya into algebraic expression. So, we have here, f plus 10
ito yung mga possible word phrases ha, na pwede nating makita sa ating mga problem. So, F plus 10, the sum of F and 10. Okay, so ito yung mga keyword natin kanina. F increased by 10. 10 added to F, and 10 more than F. So, paano natin siya i-translate into algebraic expression? Kasi meron tayong plus, sum, increased by, added to, more than. So, ibig sabihin ng ating operation symbol na gagamitin is addition. So, F plus 10, ang gagawin natin is F plus 10. Oops, 10. So, yan yung ating algebraic expression. F plus 10, the sum of F and 10, F increased by 10, 10 added to F, and 10 more than F. So, yan yung mga possibilities na pwede nating makita sa ating mga word phrases. And ganito siya pagka-translate into algebraic expressions. Example number 2. So, meron tayo dito, H minus 35. The difference between H and 35. H diminished by 35. 35 less than H. H less than 35. And 35 subtracted from H. So, ano yung operation symbol na gagamitin natin based sa ating mga keywords kanina? Meron tayong minus, the difference between, diminished by, less than, and less, and subtracted from. So, ibig sabihin, meron tayong subtraction operation. So, ibig sabihin, ang ilalagay natin sa ating algebraic expression is H less than 35. Or H minus 35. Another example, meron tayo dito, 3 times E, thrice of E, E multiplied by 3, the triple of E, and the product of 3 and E. So, paano natin siya i-translate into algebraic expression? So, 3 times E, ibig sabihin, ang gagamitin natin na operation symbol is multiplication. So, 3 times E or 3E. So, automatic na yan siya. Kapag ganito yung sinulat mo, automatic understood na yan siya na i-multiply si 3 at saka si E. So, 3E. So, yan ang ibig sabihin ng 3 times E, thrice of E, E multiplied by 3, the triple of E, and the product of 3 and E. So, yan ang tatandaan natin ng mga keywords. Now naman, Q divided by 7, the quotient of Q and 7, 1/7 of Q. The ratio of Q and 7. So, sinabi ko sa inyo na pwede kahit na anong letter sa alphabet, pwede nyong gamitin as a variable. So, ano yung operation symbol na gagamitin natin dito? Of course, division. So, Q divided by 7. So, Q divided by 7. So, tatandaan natin na Q divided by 7, quotient yung gagamitin. Quotient of Q and 7, 1/7 of Q, and the ratio of Q and 7. Ngayon, itry natin ang ating napag-aralan kung meron ba talaga tayong natutunan. So, isusulat natin kung ano ang ating algebraic expression base sa ating mga word phrases na andito sa board. Number 1. Oops, na-erase. So, this is 20 more than a number. So, ano yung gamit na keyword? More than. So, ibig sabihin, 20, more than. More than is addition. So, more than a number. A number is, you can use a variable or any letter from the alphabet para i-represent nyo sa number. So, 20 more than a number. So, ipagpalagay natin na N. So, 20 plus N or 20 more than a number. Okay? So, number 2. Twice a number. So, ibig sabihin, a certain number is i-multiply nyo ng pangalawang beses. So, twice a number. Ipagpalagay natin na ang number or ang number is i-represent natin as X. So, twice a number is twice a number. Ayan. So, 2X is twice a number. Kahit na anong letter pwede nyong ilagay sa number. Okay? Number 3. A quotient of a number and 2. A quotient of a number and 2. So, ipagpalagay natin na ang ating number is F. So, F divided by 2. A quotient of a number and
2. Kasi quotient, ibig sabihin, division yung ating gagamitin na operation symbol. Tandaan natin na kahit anong letter sa alphabet pwede natin gamitin as our variable or i-replace natin kay number. So, number 4, 7 times a number decreased by 5. So, 7 times a number. So, ipagpalagay natin ang ating number is y. So, 7 times a number decreased. Decreased is minus or subtract. So, yun ang mga keyword natin kanina. Minus 5. Or, 7 times a number minus 5. Automatic na yan, understood na yan na multiplication or i-multiply mo si 7 at saka number. Si 7 multiplied by a number. So, hindi mo na kailangan lagyan ng multiplication na operation symbol. Automatic na yan, itabi mo lang si constant at si variable mo. Automatic na yan, understood na yan siya na multiplication or i-multiply mo sila ang dalawa. So, 7 times a number decreased by 5. Now, let's go to number 5. 10 diminished by a number multiplied by 2. So, meron tayo ditong 10 diminished by a number. Ipagpalagay natin ang ating number is, pagpalagay natin letter A. 10 diminished by a number multiplied by 2. Or, lagyan natin ng parenthesis. Ayan. So, 10 diminished by a number multiplied by 2. Pwede na natin hindi lagyan ng multiplication na operation symbol kasi automatic na yan ang ating parenthesis. Automatic na yan siya nag-i-imply na i-multiply mo silang dalawa sa 2. So, 10 diminished by a number multiplied by 2. Diba napakadali lang, basta alam lang natin yung mga keywords na dapat nating tandaan, alam na natin kung ano yung mga operation symbols na gagamitin, and alam na natin kung paano tayo mag-translate ng word phrases into algebraic expression. So, ganun lang siya kadali. Ang susunod nating lesson is kung paano naman tayo mag-translate ng mga word sentences into algebraic equations. So, ang dalawang lesson na to is preparation natin para makapag-solve na tayo ng algebraic equation. So, dapat prepared tayo, alam natin kung paano siya i-translate para makapag-solve tayo ng algebraic equations. Salamat sa iyong panonood, guys. Huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video at huwag niyo rin kalimutang i-subscribe ang aming YouTube channel at i-like at follow ang aming Facebook page. Salamat sa panonood. See you in our next lesson. Bye, guys!